Pagpunta ni Gladys sa kusina, ay nakita na naman niya si Lara na kumakain ng mag-isa. Magandang umaga, Lara. Nakangiti niyang bati sa bata. Pero katulad nung una ay hindi na naman ito nagsalita. Nilagang kamote at salabat ang nakahain at nasisiguro niyang si Lara ang naghanda niyon. Sinaluhan niya ito sa almusal. Pagkatapos ay nagpunta siya sa likod bahay at nakita niya si Trina na nagbubungkal ng lupa. Awang-awa siya habang pinagmamasdan ng kaibigan. Puro pasa at sugat dala ng pambubugbog ng katawan nito. Pawisan na si Trina at parang hirap na hirap habang nagbubungkal ng lupa. Para namang napansin siya ni Trina na pinanonood niya ito kaya naman tumigil ito sa ginagawa at nilapitan siya. Magandang umaga, sabi nito habang nagpupunas ang pawis. Trina, ganun ba talaga si Lara? Bakit hindi siya nagsasalita? Ganon talaga yun, pinipili ang kakausapin, sagot nito. Pero hindi normal sa isang bata ang kinikilos niya, giit niya. Huwag kang magtitiwala kay Lara, Gladys. Hindi mo pa siya lubusang kilala. Nakita niya ang takot sa mukha ni Trina, kaya iniba niya ang usapan. Nasaan nga pala si Gardo? Tanong ni Gladys. Lumabas siya ng gubat para magsugal at mamayang hapon pa ang uwi niya. Hinawakan siya ni Trina. Sasama na ako sa iyo, Gladys. Itakas mo na ako dito. Tumango siya. Oo, Trina. Mamayang alas 5 ng hapon. Tatakas na tayo. Matapang na sagot niya. Alas 4 ng hapon. Hindi ba talaga natin isasama si Lara sa pagtakas? Sabi ni Gladys kay Trina habang minamasdan ang paglalagay ng mga damit sa lumang traveling bag nito. Natigilan si Trina. Wala akong pakialam sa batang iyon dahil hindi ko naman siya kaano-ano, sagot ni Trina. Hinayaan na lang ni Gladys ang desisyon ng kaibigan. Dahil kung tutuusin nga naman, hindi obligasyon ni Trina si Lara. Tara na, baka abutan pa tayo ni Gardo, sabi ni Trina nang matapos ito sa pag-iimpake. Nagmamadali silang naglakad palabas ng bahay. Nasa lubong pa nila si Lara na may bitbit na kahoy na panggatong. Napatigil si Gladys at napatitig sa mga mata ni Lara. Parang nahipnotismo siya sa titig ng bata. Ano ba, Gladys? Tara na. At hinila siya sa braso ni Trina na nagpabalik sa kanyang kamalayan. At nagtatakbo na sila palayo sa bahay. Hindi pa man nakakalayo nang biglang madapa na para sa isang punso si Gladys. Naparay siya nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang tuhod. Malakas siyang napasigaw nang makakita siya ng bungo na medyo nakabaon sa punso. Pabalang na binuksan ni Gardo ang pinto ng kanilang bahay. Pasuray-suray na naupo siya dahil sa kalasingan. Agad naman niyang tinawag ang asawa. Mainit din ang ulo niya dahil natalo siya sa sugal. Trina, tawag niya sa asawa, pero wala siyang natanggap na sagot. Trina, may halong pagkainis na sa pagsigaw si Gardo dahil hindi pa rin nagsasalita si Trina. Nagtataka siya dahil isang tawag pa lang niya dati dito ay agad itong lumalapit sa kanya. Hindi kaya biglang napatayo si Gardo at pinuntahan agad ang kanilang kwarto. Una niyang nakita ang nakabukas na cabinet ni Trina at sobrang galit ang bumalot sa kanya. Sinasabi na nga ba niya, masama ang kutob niya sa pagpunta ng kaibigan nitong si Gladys sa bahay nila. Pumunta siya sa kusina at kinuha ang isang napakatalim na itak. Hindi mo ako matatakasan, Trina. Magkakamatayan muna tayo. Sigaw ni Gardo at dali-daling lumabas ng bahay para sundan ang tumakas na asawa. Nakahinga ng maluwag si Gladys nang matanaw na nila ang dalampasigan. Abot-abot ang kaba nila dahil baka matuklasan na ni Gardo ang ginawa nilang pagtakas. Tumingin sa wristwatch niya si Gladys. Eksaktong alas 5 na ng hapon. Bakit wala pa yung bangka? Alas 5 ang usapan namin ha. Nag-aalalang sabi ni Gladys. Gladys, baka abutan na tayo ni Gardo, sabi ni Trina. Huwag kang mag-alala, Trina. Darating na ang bangkang masasakyan natin palayo dito. Huwag kang mula ng pag-asa, sabi niya sa umiiyak na si Trina. Hindi nga nagkamali si Gladys dahil ilang sandali lang ay isang bangka na huminto sa harap nila. Para namang nabunutan ng tinik ang lalamunan ng magkaibigan. Sasakay na sana sila sa bangka ng isang sigaw ang narinig nila. Trina! Nakikita nila na nakatayo sa di kalayuan si Gardo. Galit na galit ang mukha nito. Si Gardo, andyan na siya, sigaw ni Trina. Bumalik ka rito, Trina, sigaw pa ni Gardo. Nakita naman ni Gladys ang panginginig ni Trina. Talagang takot na takot ito sa asawa. Sumakay na tayo sa bangka, sabi niya, pero parang ayaw pang sumakay ni Trina. Gladys, natatakot ako. Ayoko na. Hindi na ako tatakas. Ano bang pinagsasasabi mo, Trina? At tinitigan niya ang mata ng kaibigan. Sasama ka sa akin sa pagtakas. Hindi pwedeng hindi. Natatakot ako, Gladys. Walang mangyayari sa takot mo, Trina. Yung sulat mo, pumunta ako dito dahil dun. Sasayangin mo na lang ba ang lahat ng effort ko? Sigaw niya sa kaibigan.
Paglingon nila kay Gardo ay papalapit na ito sa kinaroroonan nila. Nakakaramdaman ng takot ay hindi yun pinakita ni Gladys. Sumakay ka na sa bangka. Utos nito kay Trina na agad na nitong sinunod. Pero sakay na Trina, giit niya. Ilang di pa na lang ang layo ni Gardo. Dahil sa sitwasyon na yun, iniisip niyang harapin na lang si Gardo. Kuya, umalis na po kayo. Mauna na kayo ng kaibigan ko. Utos ni Gladys sa bangkero. Natiling nakatingin lang sa kanya ang bangkero at parang nagtataka ito. Kuya, umalis na kayo. Ulit niya. Nakasakay na si Trina ng bangka at patuloy ito sa pag-iyak. Hindi pa rin ito sinusunod ang utos niya. Magsasalita pa sana siya nang biglang sumigaw si Trina. Gladys, nandiyan na si Gardo. Paglingon ni Gladys, ganun lang ang paglaki ng mga mata niya nang makita niyang halos isang di pa na lang ang layo ng asawa ni Trina sa kanya. At lalo siyang natakot sa hawak nitong itak. Hindi kayo makakatakas. Galit na sabi pa nito. Habang papalapit sa pagitan nila. Takot na takot si Trina nang makita niya ang asawa. Nilampasan nito si Gladys at lumapit dito. Maras itong hinila mula sa bangka si Trina, kaya nahulog sa tubig. Humampas pa ang noo nito sa gilid ng bangka. Pumutok ang noo at umagos mula doon ng masaganang dugo. Hindi pa nakontento si Gardo ay sinabunutan pa nito si Trina. Tatakasan mo pa ako, gigil na sigaw ni Gardo. Tama na Gardo, maawa ka. Humahagulhol na sabi ni Trina. Puno na ng dugo ang mukha niya. Maawa? Wala kang awa, Trina. Bakit ka tatakas ha? At biglang inilubog ni Gardo ang ulo ni Trina sa tubig. Doon na kumilos si Gladys. Gardo, tama na. Humingi naman silang tulong sa bangkero. Tulungan niyo po ang kaibigan ko, ano ba? Pero walang ginawa ang bangkero. Parang takot din sa asawa ng kaibigan niya. Iniangat na ni Gardo ang ulo ng asawa sa tubig. Habol nito ang hininga. Gardo, ayoko na. Pagmamakaawa ni Trina. Hinila patayo ni Gardo si Trina at kinalagkad. Walang pakialam ito kahit magkatumba-tumba pa ito. Gardo, nasasaktan ako. Isang malakas na sampal ang pinadapo ni Gardo sa persngi ni Trina. Talagang masasaktan ka sa akin. At alam mo ba ang gagawin ko para hindi ka na makatakas? Humalakhak pa si Gardo. Puputulin ko yung mga paa mo. Sinamantala naman ni Gladys ang pagkakataon habang nakatalikod sa kanya si Gardo. Kinuha niya agad ang sagwal ng bangka at hinampas niya sa ulo si Gardo. Natumba ito at nabitiwan si Trina. Trina, takbo! Sigaw ni Gladys. Tumakbo naman palayo si Trina. Unti-unting bumangon si Gardo at lumapit kay Gladys. Pakialamera ka. At sinuntok siya nito sa puson na naging dahilan para mawala na siya ng malay. Pinalot na siya ng kadiliman at wala na siyang natandaan sa mga sumunod na nangyari. Madilim, malamig, bakit parang kinakapos siya ng hininga. Hindi siya makahinga. Iminulat ni Gladys ang mga mata at nagulat siya nang malaman niya kung nasan siya. Nasa ilalim siya ng tubig. Lumangoy siya pa itaas. Kailangan niya ng hangin. Hanggang sa marating niya ang ibabaw. Iginala niya ang paningin. Bakit nandito siya sa ilog sa harap ng bahay ni Trina? May lumapit sa kanyang babae. Ito ang may babaeng may kwintas. Gladys, tawag sa kanya nito. Sino ka? Tanong niya. Ako si Alena. Ipikit mo ang mga mata mo at mas makikilamlam mo ako, sabi nito. Ipinikit nga niya ang mga mata at sari-saring imahe ng lumistro sa isip niya. Isang masayang pamilya sina Alena at Gardo. Kasama nilang naninirahan sa isang bahay sa gubat ang anak nilang si Lara. Hanggang sa makilala ni Gardo sa isang beer house si Trina. Dahil kay Trina ay natutong magbisyo at magsugal si Gardo. Isang araw, ayokong maging kabit mo lang Gardo, sabi ni Trina. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Gardo. Parang isang bagyo nang dumating sa buhay ni Alena at Lara si Trina. Gardo, sino ang babaeng yan? Tanong ni Alena sa unang beses na dumating si Trina. Lumapit si Trina kay Alena. Ako si Trina, kabit ng asawa mo. Diretsang sagot ni Trina. Napakasama niyo. At malakas na sinampal ni Alena si Trina. Galit na sinampal ni Gardo si Alena. Huwag mong sasaktan si Trina. Sa ayaw at sa gusto mo dito natitira sa bahay ko ang kabit ko. Naging buhay rin na si Trina simula noon. Samantalang si Alena ay naging parang isang alila na lang. Gusto ni Trina na pakasalan siya ni Gardo, pero hindi yun mangyayari habang buhay. Kaya isang plano ang naisip niya. Habang naglalabas sa ilog si Alena, ay inilublob ni Trina ang mukha ni Alena sa tubig hanggang sa mawala na ng hininga si Alena. Para masigurong patay na talaga si Alena, ay makailang ulit pang pinukpok ng bato sa ulo ni Trina ang babae. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng batang si Lara. Dahil malayo sa bahay ang bayan nila, walang makaalam sa pagkamatay ni Alena. Nagpakasal si Gardo at Trina pero hindi rin siya naging masaya dahil sa tuwing lasing
ay natatalo sa sugal si Gardo ay lagi nitong binubugbog ang babae. Ibinubuhos naman ni Trina ang galit